Kanang duha lang kapulong ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga sa atong pagsimba sa iya, simbaho nato siya pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran, dili sa pagbati. Walay gi-mention natong Ginoong Hesukristo diri nga simbaho nato siya pinaagi sa atong pagbati. Now, karon no sa atong panahon daghan ang pagsimba nga emotion driven na instead of truth driven. Naay mga Kristohanon karon nga kung magsimba sila, pagbati na ang nagadrive sa ila sa pagsimba. Meaning, kung maayo ang ilang paminaw, musimba sila. Kung dili sila ganahan, o nasakitan sila, o na-offend sila, dili na sila musimba. Ang problema karon kay daghan sa mga Kristohanon nga ang ilang faith nahimong dependent sa feeling, dili sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Now, let me remind you, brothers and sisters, ang atong mga pagbati mausab-usab. Mao na nga dili dapat nato paminawon og sundon. You know why? Because the Bible says, Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Now, ang kanang word heart di amaygala, it refers to your feelings, it refers to your emotion and your desire. So ang imuha ko nung kasing-kasing, giingon sa Bible may gala, is deceitful. So the heart may gala can deceive us. So in our service for God and especially in our worship, we should not trust our feelings more than God's truth. So when we worship God, kinahanglan may gala driven ta sa tuang faith sa pulong sa Dios, dili sa atuang feelings nato, sa atuang unod nato mga igala. Dapat as Christians mas maminaw ta ug mas sundon nato ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios dili gayud mausab. Now Hebrews 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Who is Jesus Christ? He is the Word of God. Yun sa Biblia, si Kristo sama ra kagahapon o karon o sa hangtod sa kangturan. Jesus Christ never changes. Ug siya ang giingon sa Biblia sa John chapter 1 verse number 1, pakipost ko dira. I am the Word. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Who is this Word? Jesus Christ. Verse 14 says, and the Word was made flesh and dwelt among us. This is Jesus Christ. And the Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. And He is the Word of God. Muna, in our life as a Christian, kinahanglan, even kinalang sa ato ang pag-alagad sa Diyos ug sa ato ang pagsimba, ibase nato ang ato ang pag-alagad ug ang ato ang pagsimba sa Diyos sa pulong niya, dili sa ato ang pagbati. Now, before proceeding to our main points, kung nasa ko ihatag sa inyo may mga pipila ka mga butang, unsay kaning mahimong resulta kung feeling driven ang atuang pag-alagad o ang atuang pagsimba. Now, kung feeling driven ang imong pagsimba, dili mahimong lig-on ang imuhang espirituhanong kinabuhi, tungod kay ang imong pag-alagad nagdepende sa imong emosyon, dili sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Mo na ang Kristohanon mga igala nga feeling driven siya or emotion driven siya, dili gyud na siya malig-on sa iyahang kinabuhi. So mao ni ang pipila ka mga resulta kung feeling driven ang imong ang pag-alagad o ang pagsimba sa Kristohano. Number 1, your faith will never become stable. Ang imong pagtuo dili gyud na mahimong lig-on. You know why? Kay emotion driven man ka. Ang imong gibuhat, you let your emotion dictate your action. So meaning, kung maayo ang imong paminaw, musimba ka.
Kung dili maayo mong paminaw, dili ka musimba o dili ka aktibo. Well, here's what the Bible says in James chapter 1, verse number 8, mga igsoon. Paki-post. A double-minded man is unstable in all his ways. Nakuha ninyo? And the Bible says, the heart is deceitful and desperately wicked. Who can know it? That's why you cannot depend on your feelings, you cannot trust your emotions, and even your heart, mga higala, because you yourself, waka kay balo sa imuhang pagbati nimo. Bisag asa lang tadalhon sa atong pagbati. Ang feeling mag-usab-usab, matag-adlaw. You see, kung ang imong pagtuo nakabase sa feeling, mausap-usab pod ang imong pagkamatinumanon. Nay panahon, faithful ka. Napoy panahon, dili ka faithful. Nay bulan, consistent ka. Napoy mga bulan, dili ka consistent. You know why? Because your service and your worship is based on feelings, not based on faith. The Bible says, for we walk by faith, not by sight. So, tanawa, ang imong pagtuo, point 1, balik ta, ang mahimong resulta kung feeling-driven ang imuhang pag-alagad o ang imong pagsimba sa Diyos, ang imong pagtuo, di yun na mahimong barug. You know, in my 24 years, sa akong pagkakristuhanon igsoon, I've never seen a Christian nga naligon nga feeling-driven siya. Most of them, mga igsoon, nadala sa hangin. Nadala sa balud. Most of them are gone. Nawala sila. Nga naman, ang atong pagbati di makabarog. Ang atong pagbati, mga higala, nagabalin-balhin, nagausap-usap ang atong pagbati. That's why when you serve God and when you worship Him, dili pwede basihan nimo ang imong feelings. Number 2, your worship becomes inconsistent. Ang mahimong resulta kung feeling-driven ang Kristohanon, ang iyang pagsimba, mahimong dili makanunayon. Nayusahay present, nayusahay absent. Nayusahay init, dapat usahay bugnaw. So sa iyang kinabuhi, dili na ang Dios ang sentro. Ang sentro sa iyang kinabuhi, ang iyang mood. Nga naman, ang iyang pagsimba o ang iyang pag-alagad sa Diyos, gadepende sa iyang mood. Kung maayo ako ang mood karon, musimba ko. Kung maayo ako ang espiritu karon, magsimba ko. Kung maayo ako ang pagbati karon, magsimba ko. Pero kung dili. Kung mabikil, dili. Kung ma-offend, di ko musimba sunod. Domingo. Kasi may gala, ang yunan nga klase ng Kristohanon, dili ang Diyos ang sentro ana eh. Ang iyang pagbati. Hebrews chapter 10 verse number 25 says, basahin nato, not forsaking the assembling of ourselves together. This is a command from God. So whether ang atong pagbati, mga higala, maayo man o dili, ganahan man ta magsimba o dili, kinay mga panahon sa atong kinabuhi, di kita ganahan magsimba, kana atong unod, kana atong pagbati, but God's word never changes. His command never change in your life just because dili nimo feel magsimba ka. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together. Ang gina-expect sa Dios sa ato, consistency, faithfulness in worship. Whether rain or not. Whether maayo itong pagbati o dili, mga igsoon. Whether nasilo ta o wala. Whether na nakapasakit sa ato nga member di sa simbahan o wala, God wants us to obey His word gyapon. Wala gabago ang pulong sa Dios just because may gala. Na-offend ta? So di ta gusto mo simba sunod Domingo. Wala, dili bagoon sa Dios ang iyang pulong just because nasakitan ta ani nga member. No. Ang mando niya,
gapabilin gyapon, and He expects you to obey it. Whether you feel nimo nga magsimba o dili, God wants you to obey His command. Pero ang mahimong resulta, kung feeling driven ang Kristohanon, ang iyang pagsimba, mahimong inconsistent. Number 3, you become easily offended and discouraged. Pag feeling driven ang Kristohanon, sa iyang pag-alagad o sa iyang pagsimba mga igsoon, dali siya masakitan o ma-discourage. Kung adunay musaway sa iya, gusto na siya muhunong. Kung adunay di niya maganahan, mawala na po na iyang gana sa pagsimba. You know, I've seen a lot of Christians. Sugad pa sa una mga higala. Long before I came here, and even when I was there in Davao City, mga igsoon, I've seen a lot of Christians nga ingon ani ang ilahang paagi sa pagsimba sa Ginoo. Conditional. Conditional. Yan naman, depende kung unsay itratar sa pagtratar sa tao sa ako o kung sa akong bation. So ang nahitabo, because they are feeling driven, they are emotion driven mga igsoon, kung masawayan sila or makoreksyonan sila, malain na sila, di ba? Batiyo man yung kalain no sa ino, kay namatay pride, di ba no? Pagkasunod ana Domingo may gana, magmukot na. Magpakita pa na, pero magmukot nang naong ana. So kay dili na right ang iyang spirit toward that person or that member. So katong iyahang kapait, iyang bitterness, ang iyahang hatred, ang iyang anger, iyang resentment, mutubo to. Yan naman, kay wa niya gi-apply ang fruit of the Spirit, which is the spirit of forgiveness. If we don't have the spirit of forgiveness, ang resentment nato sa tao, may gala, mo-grow na siya. Unya, sakya na siya sa atong pride, may gala. Ang resulta, di na ta magsimba. We become offended and easily discouraged. Like for example, ang mga Israelin no, sa Numbers chapter 14. Di ba? Tungo sa ilang kahadlok. Gusto sila mubalik sa Egypt. Bisag klaro na ang saad sa Diyos sa ila. God promised them, you have the promised land. I will give that to you. But you have to walk by faith, not by feelings. Well, ang problem, naglakaw sila silang pagbati. So na-overwhelm sila silang kahadlok, silang kabalaka, and they want to return to their old life. Sige buti, ginugian. Gipamatay sila tanan sa kamiyawan. Higsoon. If we are feeling driven, dali lang yun ta ma-offend. Now, all of us here, at some point in life, ma-offend ta. Either sa istorya sa kauban nato di simbahan, or either may gala sa sermon nga giwali sa preacher. Yes or no? But we need to manage that offense. Kay gingon sa atong Ginoo Jesu-Kristo may gala, bulahan ang tao nga dili masilo. We need to manage our offenses. And don't let that offenses remove you from the place where God has put you. Amen? Amen? Ika-4. Number 4, results if your worship and service or ang imong pagpangalagad is feeling driven. Number 1, your faith will never become stable. Number 2, your worship becomes inconsistent. Number 3, you become easily offended and discouraged. And then number 4, you make decisions based on emotions instead of God's words. Ang imong mga decision, mahimong ibase nimo sa imong pagbati, dili sa pulong sa Dios. Higson paminaw, God has given us His word. Let this be our guide, even in our decision making. Amen? Higson, walay mga gisulat sa Ginoo diri nga wa nato gikinahanglan. Everything we need, including our choices and decision making, naadiritanan sa pulong sa Diyos. But you need to be very careful sa imong feelings nimo, because sometimes
kanang imuhang pagbati, mudiktar sa imuha. Buhak ka ni ang buhata. But you need to consult to the Word of God. Because sabi niya may gala, ang pulong sa Diyos, dili ka dalhon sa mali. Amen? Dili ka ilayo ani sa iya. Dili ka ilayo sa Ginoo ani. So, ang mahimong resulta if ang atong pagsimbo, atong pag-alagad is feeling driven, we will make decisions based on emotion instead of God's Word. Ibalo ba mo, unsang giyon sa Bible? Trust in the Lord with all thine heart. Who is the Lord? He is the Word. And the Bible says, musalig ka sa iyang pulong, uban sa imong tibukan kasing-kasing. Let your heart follow the Word of God. Not the Word of God ang musunod sa imong pulong, but let your heart guide. Let your heart follow the Word of God. Amen? No one of us here wants to regret later in life. And if we don't want to regret later, we must base our every decision to the Word of God, not on our feelings. Ikalima. Result if your worship and service is feeling driven. Number 1, your faith will never be stable. Number 2, your worship becomes inconsistent. Number 3, you become easily offended and discouraged. Number 4, you make decisions based on emotions instead of God's Word. And number 5, you become vulnerable to Satan's attack. Meaning to say, dali ka atake ni Satanas. Nga naman, feeling driven man ka, emotion driven man ka, emotional driven man ka sa imong pagsimba. So, mao na'y panidan sa yawa, mao na'y tanawon sa yawa. And you know what? Satan will use kahadlok, kasuko, kapait, kaluya, and even discouragement aron mapalayo ka sa Dios. Kung may panahon sa imong kinabay, ma-discourage ka na, maluya ka ba? Di ba kay balot taon si Batiyo na to kung ma-discourage na? Kanang mawala tong gana sa pagsimba ba? Di ba may panahon sa atong life nga murag mawala tong gana sa pagsimba, murag di ta gusto matong simbahan, gusto lang ta nga magstay sa balay, di ta ganana dili na ta ganan magbasag Bible, murag kapuyan na ta, murag tamaron na ta magampo, murag di na ta ganahan muluhod ug makikistorya sa Ginoo. Kana mga na may gala nga mga indication are mga indications na siya sa tao nga na-discourage. That's why may alam, kung na-discourage ka, encourage yourself in the Lord. Isa pa paminaw yun, usa nga makapa-encourage sa imo, usa nga makapa-revive sa imong kinabuhi, ikaw lang mismo. I can be a tool, pwede ko mahimong instrumento, pwede mahimong instrumento ang imong kauban ni simbahan, nga mudasig sa imo ha, pwede mahimong instrumento may gala, ang mga sermon, no, diha sa imong kinabuhi, kanang iwali sa imong may gala, pero ikaw, gyud ang usa sa mga makapadasig sa imong kaugalingon. Kay ikaw man ang mupili, ikaw man ang mag-decide. Like for example, ako, pastor ko, gusto ta kadasigon, Brad, ayaw kong dagsimba, Brad, kay di gud gusto sa Ginoo nga maluya ka, di gud gusto Ginoo malayo ka, di gud gusto sa Ginoo nga ikaw ma-backslide ka. Bisan pa magsikog istorya ana sa imo, pero kung di nimo desisyonan, wag yapoy mahitabo sa imong kinabuhi. Kinahanglan gyud mo decide jud ka. Kinahanglan gyud nga pildihon gyud nimo ang imong ginabati nimo. Ayaw magpadala sa imong pagbati, ayaw ka maminaw sa imong discouragement nimo. Just like David. Basahon na to ang verse there katong sa 1 Samuel chapter number 30, verse number, kalimot ko sa verse 5 man siguro to. Katong panahon ba nga si David ba? Grabe ka discouraged si David. Naluya si David. Nga naman, gikidnap yung pamilya, gisunog ilang balay. Unya may gala, grabe siya ka, exhausted sa iyang work niya. Pag uli niya, mauto'y nakita, grabe siya. And the people spake of stoning him. 1 Samuel. Yes.
chapter number 30, siguro to siya. Yes, 30. Nay, abi niyo may gala, dili lang ikaw ang na-discourage. Dili lang ikaw. Dili lang ikaw ang naipanahon nga naluya. Dili lang ikaw may galang naipanahon may galang nga nawala imong gana nimo. Si David pod. First Samuel. Nakita mo? Chapter 30. Verse number 6. First Samuel. Basta, i-abri niyo mga Biblia igsoon. First Samuel chapter 30 in verse number 6. 6, dili 26. Tanawan ninyo may gala. Ang giyon sa Bible, and David was greatly distressed. Grabe siya ka-exhausted. Grabe, gikapuyig may si David. Ano man may gala? Grabe, gabakta siya mga igsoon. Gikan dito sa Philistine, going back to Ziklag. 3 days. Walking. Pag-abot niya, gisunog iyang balay sa mga Amalekites. Gikidnap iyang mga pamilya. Hasta tong mga pamilya sa mga ubang sundalo nga kauban niya. So siyang gi-blame, siyang gibasol sa tanan. And the Bible says, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him. Because the soul, ang kalag sa tanang mga tao was grieved. Nasubo sila mayo, nasakitan sila. Every man for his sons and for his daughters. Kay gipang-kidnap lagi ang ilang mga pamilya. Pero sa gibuhat ni David, when he was greatly distressed, David encouraged himself in the Lord his God. Hiyala paminaw, bisag na gamito ng Diyos nga tao, pastor man o member man, o kailan ni mga Kristohanon, mubisita sa iyong balay, mudasig sa iyong bread, balik sa Ginoo, simba. Pero kung di ni mo desisyonan, wag yapon. Importante mag-decide yun ang Kristohanon. Muingon gid siya, I will encourage myself in the Lord. Mubangon ko, di pwede nga maglingkod lang ko perme. Di pwede nga sa akong pagkatumbang maghigda lang ko permanente. Mubangon ko. Ikaw na to di ang verse sa Proverbs chapter number 25. For the just man falleth 7 times. Kita ni mo? Proverbs 24:16. Tanaw niyo mga gala. For a just man falleth 7 times. Amen. Bisan day just man. Bisan day matarong nga tao mga gala. Matumba siya. Ug dili lang kausa kahigayon. He can fall 7 times sa iyang life. But this just man will rise up again. Yan dasigon niyang kaugalingon ba? Amen? Igsoon, kanagyud ako encourage yung tanan. Kay di gyud nato malikayan usahay na yung mga butang, mga panghitabo, circumstansya, mga problema nga makapaluyag yun nato. But you need to encourage yourself. Kay bisan kapila ka pa bisitahan sa imong pastor nimo da sa imong balay. Kung di nimo desisyonan nga dasigo nimo imong kauglingon nga na sa Ginoo, wa gihapoy mahitabo igsoon. Mo na nga, importante sa atong kinabuhi when we worship and serve God. Don't be feeling driven. Ayaw gyud dili pwede nga ang imong pagbati ang imuhang himuon nimong basihanan kay mahimo jud kang vulnerable sa attack sa atong kaaway. Daghan bi kay litag ang yawa igsoon. Kahadlok, kabalaka, kapait, kaluya, kasakit, kahiubos, kana tanan, iyan na tanan sa yawa igsoon. Bantayan nato na. Basta gani negative gani may gala anything nga makapaluya sa Kristohanon, anything nga makapaluya sa Kristohanon, diha sa Ginoo, di gyud na sa Ginoo kay ang tinguha gyud sa Ginoo mapaduol gyud tatanan sa iya ha. Amen. Mo na may nga kita mag-ampo ta sa tong kagalingon. And of course, hiampo natong uban nga makaigsunan nato, nga nabiktima sa tong kaaway nato, nga sila pudong tapuhon someday sa ilang kinabuhi, mahayagan nilang unahuna ug musulti sila. I will encourage myself in the Lord, my God. Amen. Kay ang tao manggud ang mo desisyon.
We cannot control man's choices and decision. Ang ato di may galano, prayer. That someday God will enlighten their minds. God will speak to their hearts. Kanang kumuton sa Diyos silang kasing-kasing. Nga maglihok balik ang Holy Spirit sila. Ug sila mismo di na mahimutang sa ilang ginabati nila. O sa ilang kahimtang karon nga nabulag sila sa presensya sa Diyos. Nga tungod niya ng ilang ginabati, mo desisyon gi sila, mubalik ko sa Ginoo. Amen? And when they return, unta may gala, sila kauban natong tanan. Himuon nato ang atong pagsimba nga spirit driven. Dili emotion driven. Kay kung emotion ang atong basihanan sa atong pagsimbag pag-alagad sa Ginoo, ay dali jud kay takabigon sa hangin. Amen? Ephesians 6:11 at ato basang kadali. Bago tama to sa tong last nga point. Ephesians 6 verse 11. Yun is the Bible may gala Ephesians chapter 6 and verse 11. The Bible says, Ephesians chapter 6 and verse 11. Magbasa daw ta tanaw ang giyon sa Bible leksyon, put on the whole armor of God. Amen. Tibuok nga armor. Unsa man usi purpose ni armor? Depensa. Shield mo na, protection mo na, aron dili makalusot ang mga pana ni Satanas. Amen? Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Naagiday devil, igsoon. Naagiday devil. Ug makita nato, ma-sense nato, mabati nato, ang trabaho sa yawa. Grabe, obvious kayo. Ma-feel nato, even though we cannot see him, pero makita nato ang iyang mga trabaho. Daghan kay siya na biktima ng mga Kristohanon. That's why put on the whole armor of God. Igsoon paminaw. Dili ko permanente nga maguban sa inyo ha. Kay naapod ko'y ginabantayan. Ang akong kaugalingon. Kay ginataki po ko sa yawa. Ang akong pamilya pod. So samtang ako ka-servisyo sa inyo, katulog sa inyo, gadasi, ka-challenge sa inyo sa Word of God, pero may every week, every Sunday, and Thursday may igsoon. Unta ka ng mga adlaw nga dita magkita. No? Manage yourself pod. Mantayi po din mong kaugalingon. Kay dili biha ako lang ginataki sa yawa. Kamu po biha. Para way usa na to ba mawala. Amen. Ya kabalo ba mo? Kung nay mawala, kinsay malipay, ang atong kaaway. Busa tagsa-tagsa nato di gawas nga magtinabangay ta, no? Sa pag-ampo, sa pagdasig, kanya-kanya po pag-amping sa ato ang kaugalingon po. Amen. So kung asa man ka gapuyo, asa man ka trabaho, bantay ang imo ang kaugalingon igsoon. Amen. Kaya ang yawa walay pilion nato diri. Bisag bata. Ha, anak sa Kristohanon nga ginikanan, atakyon po na si yawa. Do you think may gala kanay mong mga anak wani gitaki sa kaway? Ginatake po na siya sa atong kaway. Muna kami ni mga teamwork in me. Igsoon paminaw. Sa tagsa-tagsa na itong pamilya, mag-teamwork ta. Mag-asawa. Bantayan na ito, protect atong mga anak. Unya pod, mga igsoon, sa simbahan pod, no, ako, gitagaan ko sa ginaobligasyon, diya sa inyong kalag. Nga magbantay sa inyong kalag, mag-asi, mag-challenge, whatever. Has, para may gala, ma-sure na ako, ma-secure may gala, nga kanang inyong kalag, mapaduol perme diha sa Ginoo hangtod kuhaon ta o hangtod sa iyang pagbalik. Amen? Sa simbahan teamwork ta. Pamilya man ta diri. Pero napud tay kanya-kanya tagsa-tagsa nga pamilya. Diha sa inyong pamilya teamwork pud mo. Amen? Ayaw ninyo mahihana ikon ta na sa pastor. Amen? Sa simbahan ako
sa spiritual, kanang aspect sa inyong kinabuhi, i-apply ninyo na, inigabot niya. Pag-abot niya dito sa gawas, kamo na'y bahala. Amen? Dili may nga kung mapandol mo dito sa gawas, sumahulog mo sa sala, dili ang pastor ang inyong basulon. Okay? Kamo ang gadala sa inyong lawas, diya sa gawas. So, pag tinabangay mo diya sa gawas. Amen? Ikaw na katapusan. Ang problema po kung feeling driven ta sa atong pag-alagad sa Dios ug sa atong pagsimba, mapakyas nato ang mga panalangin nga giandam sa Dios para sa ato. You know what? Ang Israel wala nakasulod sa promised land. Dili tungod kay napildi ang Dios, di man ginamapildi ang Ginoo. Pero tungod kay wala na sila naglakaw sa ilang pagtuo. Busa, whether in church ta or outside church ta may gala, maglakaw gihapon ta sa pagtuo. Amen. Tanawa Hebrews 3:19. Hebrews 3:19. Makita man nato diri ang Israel wala kasulod sa promised land. So we see that they could not enter. Di gid sila kasulod. Kabalo mo mga ano? Because of unbelief. So kani binong feeling driven ta may gala, mao ni siya makapawala sa ato ang pagtuo. Sa asa? Sa pulong sa Dios. Kaya naman, ang ato ang mahimong basis sa atong faith na, ang ato namang feelings. Amen? So dili sa maayo. Kinahanglan nga mo stay ta sa ato ang prinsipyo sa pulong sa Dios. Kay sigurado dalhon ta ani sa tama, diya sa promised land, diya sa presensya sa Ginoo. Amen? Igsoon, daghang mapakyas. Mapakyas nato ang mga blessings sa Ginoong giandam niya para sa ato kung feeling driven ta. Kibalo ba mo nga daghan sa ato diri na panalanginan tungod ani nga simbahan diri. Di na to na madinay. Gi-bless ta sa Dios because of this church. Gibago niya itong kinabuhi tungod ani nga simbahan. And you know what? Napa siya ihatag sa ato if only magpadayon ta sa paglakaw sa atong pagtuo. So, nice statement. Ato ta sa statement here. Ako masutong napasa sa imo ha. Tanawan niyo may gala. Feelings are like the weather. They change often. Amen? Ang pagbati, mura siya panahon ba? Nagausab-usab. Panitan, karon. Di ba kaganina dagom? Di ba no? Karon, alas 5:30, ning tinaw ang panganod. Di ba? Ugma siguro. Wata ka ba no? Basing mulan or init. Pero naiusahay mga igsoon, paminaw. Nabay ka ng kuha mo nga nagbiyahe ka no? Pagabot mo sa usa ka lugar, kusog kayong ulan. Paglapas mo na lugaran na init kay sa unahan, wag gyud ulan. Mao na ang panahon. Ug ingon mga higala, ani nga statement, ang pagbati mura og weather. Nagausab siya pirmi. Mao na mga isang paminaw, pag dili may imong pagbati ayaw sa gyud pagdesisyon. Amen. Nga naman mausab ang pagbati sa tao. Adita gusto may higala nga sa unahan na namigsoon nagmahay ta nganong naghimo tag nga nato nga desisyon. May panahon ba sa imong kinabuhi nga nadala ka sa imong pagbati, siguro nadala ka sa imong kasuko, siguro nadala ka sa imong kalagot nimo nya na kay gidesisyonan unya may gala taud-taud nausab imong pagbati, naulian ka unya murag nagmahay ka sa imong gibuhat nimo. You see? Maunay bantayan nato kay ang pagbati murag weather. But remember this, God's word is like the rock. Ang pulong sa Dios murag bato, di gyud mausab ang pulong sa Dios. Mo na may galaaron ba no nga dili bitaw ka madala sa mga bagyo, sa hangin, sa balud, paminaw. O i-base ang imong pag-alagad sa Dios ug ang imong pagsimba sa prinsipyo gikan sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, it never
changes. Amen? So, challenge ta. Ang challenge sa pulong sa Dios ani sa ato is mao ni siya. Ayaw pangutana imong kaugalingon unsay akong gibati karon. No, that's not the question you ask to yourself. Pangutana hinoon unsay giingon sa pulong sa Dios. Kung naay panahon bation ko gingunani, ang atong ipangutana unsa ang giingon sa pulong sa Dios. Unsa ang gusto sa Espiritu Santo nga akong buhaton. Amen. Dili pagbati unsa man ang akong maayo nga buhaton. No. Instead pangutanon nato ang Holy Spirit unya mangonsulta ta sa pulong sa Dios unsay tama. Amen. Remember, a feeling-driven Christian is controlled by emotions. But a faith-driven Christian is controlled by God's Spirit and God's Word. Mauna ang klase sa pagsimba nga ginapangita sa Dios. Diha sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23 ug 24, nga ang pagsimba nato dapat sa Espiritu ug sa kamatuoran. Espiritu, Holy Spirit, kamatuoran, pulong sa Dios. Igsoon, kung nakabase ang atong pagsimba o ang atong pagalagad sa Holy Spirit o sa Word of God, bisag unsay atong bation, masakitan man tao dili, magpadayon gihapon ta sa pagtuman sa mando sa Dios. Kay ang mando sa Dios wa gyud na gabag-o. Ang tao ra ang gabag-o. Kay nganuman, ang tao maminaw sa iyang pagbati. Pero ang pulong sa Dios, final, absolute, fix, o dili gyud siya mausab. Kung unsang gingon sa Ginoo, whether maayo imong pagbati o dili, He expects you to follow His word. Amen? So diri lang sa tamuhunong igsoon, I hope natay nakatunan karong gabi. Review lang ta kadali. Unsay mahimong resulta mga igala kung ang imong pagsimba sa iya o ang imong pag-alagad is feeling driven ka. I hope dili ta feeling driven. Nakitang tanan natay feelings. Amen? Natay feelings. I don't know sa imong feeling karon samtang ako nagtudlo sa inyo mga igsoon. I don't know. Ang baso ninyo karon nalipay nga nakadumo ani nga lesson. Ang baso ninyo ani may gala basin na igo ka. So lain nimo paminaw karon. But whatever unsa imong feelings imong mga igsoon, I hope mga higala, ipatigbabaw nimo ang imong gugma sa Ginoo. Na bisan nga ani akong feelings ako, I will still follow the word of God. Amen? So unsay resulta kung atong pagsimba ug pag-alagad is feeling driven ta. Una, your faith will never be stable. Ikaduha, your worship becomes inconsistent. Dili kanang kuan ba? Dili na siya kanang makanunayon ba? Nay panahon magsimba ka kay ganahan ka magsimba. Nay panahon di ka na magsimba kay lain namang feelings nimo. Ikatulo, you become easily offended and discouraged. Dali ka ma-offend, dali ka ma-discourage. Now, even though kitang tanan, we are usahay mahulog tani discouragement, usahay ma-offend ta may gala either sa atong brother or sister di simbahan or even may gala sa word of God may gala nga giwali sa ato mga igsoon. But kung ikaw mga igsoon faith driven ka, igsoon ikaw magpadayon gyapon ka sa pagsunod kang Kristo. Dili nimo i-allow ang discouragement and offenses maoy mo pahunong sa imuha sa pag-alagad sa Dios ug sa pagsimba. Pero kung ikaw, feeling driven ka, dali ka ma-offend, dali ka ma-discourage. Meaning to say, sensitive ka. Amen?
Usa sa mga ginabuhat na ako may gala sa pastor, ginastudyuhan ako ang kinaya sa mga tao. Kaya ang tao mo lahi-lahi nga mga personality, lahi-lahi nga mga kinaya. May mga tao nga joker, may mga tao nga dili joker, seryoso sila. May mga uban may gala, makadaot mga joke, may mga uban dili. May mga uban may gala, murag okay lang sa ilaha. Ang kanang, siya tawag gani, okay lang sila kaning ulug-ulugan, pero may mga uban may gala, malain sila. May mga uban tao, seryoso gid sila. May uban dili. May uban may gala, sensitive, may uban dili, mga igsoon. Pero may gala paminaw. Kung kita magalagad sa Ginoo o magsimba sa iya, whether naaman tay lahi, whether naman tayo lahi nga personality o kinaiya, importante dili nato i-allow ang ato ang emosyon o personalidad maoy magdala sa ato ang pag-alagad o sa atong pagsimba sa Ginoo. Because ang sa ato ang pagsimba pag-alagad may gala by faith na siya. It's always by faith. By faith. Romans 1:17 i-post ko kadali. Romans 1:17, by faith tanan. Salvation by faith. Service by faith. Worship by faith. Tanawang giyon sa Bible. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Asa madayag ang pagkamatarong sa Dios? Gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Faith to faith, as it is written, the just, the Christian. Amen. The Son of God, the child of God shall live by faith. It's always by faith, not by feelings. Amen? Balik ta sa itong point na to. Review ta bago ta mag-pray. And then, asan na ta? 5, no? Number 4, you make decisions. Unsay resulta if your worship and service is feeling driven, you make decisions based on emotions instead of God's word. Number 5, you become vulnerable to Satan's attacks. And number 6, ma-miss nato ang mga panalangin sa Diyos nga giandam para nato. Igsoon, let us pray to ourselves. Lord, tabangi ko nga mahimo kong faith-driven, not feeling-driven. Amen? Kani ang atong i-pray. Igsoon, kamo nga nagsimba karon, bulahan mo kay kamo ang nakadungog ani nga pagtulunan. I-apply ninyo ni sa inyong kinabuhi. If you are struggling with your emotion bitaw ba no kay namang kay mga tao emotional gid ba? Di nato sila mapugnan. Nagi mga tao nga emotional. Nagi mga tao. Akong papa emotional kay akong papa. Laya akong papa kaysa akong mama. Akong mama, yan siya makipagkuhan sa mga tao. Akong papa is very introvert akong papa. Emotional kaayo. But thanks be to God may gala, wala niya gialaw iyang emotion nga maoy mo palayo sa iya sa Ginoo. Amen? So ingon na nata magampo ta kay ngano man may gala namon gud tay pagbati. Tungod magud sa sala sa tao ganitong pagbati ba na corrupt siya. Wa na mao ba di ba no? So mo nang magampo ta, Lord, please help me to take control of my feelings. Help me, Lord, nga samtang magsimba ko sa imo, magalagad ko sa imo Ginoo, i-base na ko ang akong pagsimba sa imo sa akong pagtuo nga na sa imong pulong dili sa akong pagbati. Iampo ninyo na igsoon. Sabi ninyo no as a pastor, di na ko gusto nga naapay madakpan ang yawa. Sabi niya may gala ang yawa, nagapamingwit ang yawa. Nagapamingwit. Di ba kita mga isda na isda? Kung kinsa tong makuan sa iyahang maigo or siya tawag na, dakpan sa iyahang kanang hook niya, mauto ang iyahang kaun. So careful ta kay naay mga litag ang yawa igsoon. Unta ang himuna to atong pagsimba nga faith driven dili kanang truth driven ba dili emotion driven. Amen.
Mag-pray ta igsoon, mag-pray ta. Okay? Pwede ta mag-anhi diri sa altar. Unya mahigala i-pray pud nato ang ato ang building project, i-pray nato ato mga kaigsuonan nga wala diri. And let us pray one another nga himuntang strong Christian sa Ginoo, himuntang strong niya nga mga katawhan diri sa kalibutan. Okay? So let us kneel and let's talk to God. Okay? Just a few minutes, mag-pray ta mga higala, mangayo ta sa Ginoo ug tabang. Kay kitang tanan naa man gyud tay pagbati. Kani ato ang usaman po ni nga kana ba nung ginakwa nato, ginalaban, kanang gina-fight nato pod every day sa atong kinabuhi kay naman tay mga pagbati natin mga gina-struggle sa atong kinabuhi. So mga itagtabang sa Ginoo. Amahan namo nga langit nun, salamat kay sa mensahe. Thank you kay Lord kay gitudluan mi nimo Ginoo nga sa among pagsimbag pag-alagad sa imo Lord kay nahanglan truth driven mi, dili mi Ginoo emotion driven. Lord, pasayloan mi kay naay mga higayon sa among kinabuhi nga malimtan namo nga maglakaw mi sa pagtuo. Pagtuo namo sa imong pulong. O Ginoo, naay mga times good Lord nga Lord, ang among pagsimba mahimong emotion driven. Ang among pag-alagad sa imo mahimo Ginoong feeling driven. And that's why Lord God, naagi mga panahon sa mong kinabuhi nga dili maayo nga among ginabati Ginoo kay wala na mi naglakaw sa imong pagtuo. Mo na Lord, nayuban namo Ginoo nga luya, nga discourage, nga nadala Ginoo sa hangin, napadpad Ginoo sa layo nga lugar. Nadala sa mga balod sa kinabuhi tungod Ginoo kay gitugutan namo ang among pagbati magdala sa amo ang mga aksyon namo. Father, I pray, tabangi kami, Lord, to walk by faith and not by feelings, to walk by faith and not by sight. Lord, kani mga katawhan nimo nga naa diri karon sa simbahan, Lord God, tabangi sila, puna sila sa imong Espiritu Santo nga sa ilang pag-uli, Ginoo. Lord, dasiga sila permi. Help them, Lord, to walk by faith, to live by faith, Ginoo. Dili sa ilahang pagbati, Ginoo, because Lord, ikaw nagsulti sa amo that our heart is deceitful and desperately wicked. Pwede mi mailad sa amo ang pagbati, Ginoo. Apan salamat kay naay mong Holy Spirit nag-uban sa amo, nagpuyo sa amo ang kinabuhi. Lord, let your Holy Spirit guide us and lead us. Father God, I pray ani mga members nga naa dinhi Lord, panalangini sila, ligunay lang pagtuo, tabangi sila, protektahi sila. Ug ang ilang mga pamilya, Ginoo, ayaw sila Ginoo ipalayo, Ginoo, ayaw tuguti ang among kaaway nga mag-take advantage sa ilang kinabuhi, mudani sa ila, mukabig sa ila, mulamoy sa ila, ug mudaot sa ilang kinabuhi. Lord God in heaven, protektahi ang mga membro ani nga iglesia diri, o Ginoo pun ami sa imong balang espiritu. Salamat kay Amahan sa imong gugma alang kanamo. Salamat pud Ginoo sa imong giandam nga panalangin sa amo. We're looking forward sa imong dako nga buhaton sa among simbahan. We're continually praying, Lord, para Ginoo sa pag-process sa amo sa kuryente, sa tubig. Lord, sa amo ang project nga pagasugdan, Ginoo, maybe within this month or so kanos aman, Ginoo. Lord, magpaabot mi sa imong grasya, sa imong blessing, Ginoo, and we're praying for your provision. Thank you so much, Lord. Tagay kalipay, kalinaw ang matag usa, Ginoo, ug especially sa among pagpamauli karon, Lord God, let your peace be upon us. Lord, thank you so much. We love you. Thank you pud kay Ginoo kay gihigugma mi nimo una, Ginoo. We thank you, Lord, for everything, and Lord, especially for the salvation. Ihatag namo o ibalik ang tanang himaya sa imo. Kining tanan, Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesu Kristo, among Ginoo, among manluluwas. Amen and amen.